Last year ay nagpakitang ex-wife ni Master Jung na si Lady Sissy. Narinig ko nagtatalo silang dalawa. Mabuti na lang nandoon ako ng araw na iyon. His ex-wife was a crazy woman. Kahit ayaw na ni Master sa kanya ay nagpupumilit na tumira si Lady Sissy. She almost ruled the mansion in Beijing at gusto pa niyang siya ang mamahala sa lahat ng kayamanan ni Master. Inilaban ko iyon dahil hindi na kaya ni Master ang makapagtalo sa ex-wife niya. She threatened me. Mabuti na lang at naunahan na ako ni Master Jung kaya hindi ako nagpasindak. Ginamit ko ang pagiging abogado ko kaya hindi siya nagtagumpay sa kanyang mga balak. But she always wanted a war. Inayos ni Ken ang kumot sa katawan ni Huateng Jung. Kahit anong gawin ni Lady Sissy, wala siyang mapapala dahil nasa anak na ni Master Jung nakapangalan ang lahat ng matagal na niyang inaasam. That's why we made sure that you safely arrive here. Kaya dito ka sa Shanghai at hindi pwede sa Beijing. Ilang segundo ang katahimikan nang magsalita muli si Ken. But sad to say, Lady Sissy found out that you arrived in the country. So I immediately instructed all the maids and security men to take care of you. Kaya kahit ang pananamit mo ay dapat hindi pa uhuli. Dahil kapag hindi nagustuhan ni Lady Sissy ang itsura mo at nakikita kanyang mahina, she will do everything to destroy Master Jung. Kaya ngayon pala, kung malambot ang puso mo at mabilis kang umiyak, please. I want you to be strong and powerful. Nakaramdam ako ng panlalambot ng mga tuhod. Kung sa amin nga ay hindi ako pala away. Ngayon pa na mukhang katakot-takot pala ang ex-wife ni Huateng Jung. Don't worry, di kita iiwanan. Palagi ako nasa likod mo, Princess Grace. Pero kung dumating ang panahon na wala ako, I'll make sure your bodyguard will never leave you. Napatingin pa ito sa likuran ko. Nakaramdam ako ng mainit sa puso ko. Hindi naman kami close ng bodyguard kong ito dahil mukhang ma-attitude, ay sa tingin ko naman ay loyal ito sa kanyang trabaho. Marami pang inihabilin sa akin si Ken sa mga dapat kong gawin. Kahit ang pangunguna sa kumpanyang pagmamay-ari ni Huateng Jung. Nasa pag-uusap kaming dalawa ni Ken nang makita kong gumalaw ang daliri ni Huateng Jung. He's moving. Salita ko. Okay. Tumayo si Ken at inayos ang tubo sa bibig ni Huateng Jung. Pigil ang hininga ko habang tinitingnan ko ang totoo kong tatay. Good morning. It's me, your lawyer. Good to see you again, Master Jung. I am glad to tell you that your only daughter was finally here. Lumiwanag ang mukha ni Huateng Jung at agad na napalingon kung saan ako nakaupo. My daughter? Mahina at garalgal ang boses ni Huateng Jung. Tumayo ako at muli ay nangilid ang luha sa aking mga mata. Kahit hirap ay itinaas na Huateng Jung ang kamay nito, kaya mabilis kong hinawakan ang payat nitong kamay. Daughter. My daughter. My Gemma's adorable baby. My daughter. Biglang umiyak si Huateng Jung, kaya ako ay mabilis na napayakap sa matanda. My daughter. I finally see my beautiful daughter. Parang nadudurog ang puso ko sa boses nitong garalgal at umiiyak. Kaya hindi ko rin maiwasan ang hindi mapaluha. Ganito pala ang pakaramdam na may totoong tatay. Father, my princess, my beautiful daughter, I'm sorry. I'm so happy. I'm very happy that I can see you right now. I'm sorry. I'm so sorry for causing so much pain, my princess. It's okay. Everything is in the past now. I'm always asking for forgiveness from your mother in heaven for hurting her so much. From then until now, I still carry the guilt of all my wrongdoings towards both of you. Please forgive me. Forgive me, my princess. Sumasakit ang lalamunan ko sa pagpigil na wag humagulhol, pero walang tigil sa pagtulo ang mga luha ko. I have already forgiven you. Please, forgive me too for misinterpreting everything. Hindi ko na alam kung gaano katagal lumuluha dahil ngayon ay masaya na ako nakikipagkwentuhan at tawanan sa biological father ko. Ang tawag ko sa kanya ay daddy dahil yun ang matagal na niyang gustong itawag ko sa kanya kahit noong hindi pa ako ipinapanganak.
Sa ilang oras na pananatili namin nakasama ko si Daddy, Wateng, ay masasabi kong naging kumpleto ang buhay ko. Nag-lunch kami sa kanyang office habang si Daddy ay inaasikaso ng nakatalagang doktor. Si Ken ay maraming naikwento kay Daddy. Kahit nahihiya ako ay proud naman si Daddy. Naging masaya kami habang ang bodyguard ko naman ay tahimik lang sa gilid. Nawala ang inis ko dito nang ako mismo ang nag-abot sa kanya ng pagkain. Nang ginawa ko iyon ay nakita ko na bumulong si Ken kay Daddy at mukhang nagulat pa ang matanda. Pero lumabas ang bodyguard ko at hindi ko alam kung saan nagpunta. Pagbalik nito ay wala na ang binigay kong pagkain. Hindi ko na lang ito pinansin. Nang dumating ang doktor ay masaya akong marunong itong magsalita ng Ingles, kaya kami ay nagkausap. Kaya nilapitan ko ito at kinumusta ko ang kalagayan ng daddy ko at masakit sa dibdib na sa gamot na lang umaasa ang katawan nito. Pagbalik ko ay nakita ko nag-uusap si Daddy Wateng, si Ken at ang bodyguard ko na mukhang mga seryosong pinag-uusapan. Tumigil lang sila nang makita nila akong dumating. Daddy, I'll be back here tomorrow. I'm going to miss you. Muli kong niyakap ang matanda. My beautiful daughter, I'm waiting for you. Take care. Bye-bye, Daddy. Kumuway ang matanda sa akin na pinaghalong saya at lungkot ang mababakas sa kanyang hapis na mukha. May kasama itong doktor at 2 security. Kung paano kaming nakarating sa ospital na ito ay ganoon din sa pag-alis namin. Nagtitinginan ang mga tao habang ang iba ay nagsisiyuko at nagpapaalam sa akin, kaya kumuway na lang ako bago ako pumasok sa loob ng sasakyan. Tahimik kami nakarating dito sa mansyon. Hapon na rin at parang kulang pa ang oras na namalagi kami sa ospital para makasama ang Daddy Wateng ko. Pagbaba ko ng kotse ay nakahawak pa rin ang kamay ng bodyguard ko sa akin. What's your name? Tanong ko habang nakatingala sa akin niya. Z. Huh? Again? Hindi ko alam kung nabungol ba ako or what. Z. Just call me Z. Seryosong sagot nito. Z? As in capital letter Z? I don't believe in you. Nakatingin lang ito sa akin kahit hindi ko makita ang mata. I want to know your real name, your age, and everything. Stop asking me about myself. That's not necessary at all. Masungit na salita nito at bigla akong hinila para maglakad. But, hoy! I mean, hey! You're so arrogant! Bigla ako napahiya sa sinabi nito sa akin. Lokong to. Napatigil ako sa pagsasalita ng magsitingin ng mga tauhan kaya naglakad ako ng mabilis dahil ang lalaki ng hakbang nitong tukmol na ito. Pagpasok sa mansyon ay mabilis ko ibinaksa ang kamay kong hawak nitong engkanto na ito. Hugh! Don't touch my hand! Duro ko sa hawak na wristlet. Nakatingin lang ito sa akin at nakita ko ang pagsalubong ng kilay nito. Para akong natigilan dahil parang pamilyar iyon sa akin. Pero mabilis kong ipinilig ang ulo ko. Hindi tama ito. Iba si Lester na pinakamamahal ko kaysa sa engkanto na ito. Goodbye, Zebra! Malakas na salita ko at patakbo umakyat ng hagdan. Narinig kong tinawag ako ni Ken pero hindi ko na ito nilingon at kunwari ay hindi ko narinig. Napabalikwas ako nang makaramdam ako ng panunubig sa pantog. Para akong zombie na naglalakad patungong banyo. Nakapikit pang isang mata ko habang ang isa ay pilit na idinidilat para hindi madapa sa nilalakaran. Kinapa ko ang switch ng ilaw at mabilis ako naupo sa bowl. Mabilis lang akong natapos pero mabagal akong kumilos. Paglabas ko ay agad ako napatingin sa bintana. Bakit parang andilim pa? Napatingin ako sa wall clock. 2:00 pa lang pala ng madaling araw. Diyos mio, kaya naman pala. Napabalik ako sa malambot na kama at halos malubog ako sa sobrang lambot. Kasabay pa noon ng malamig na aircon. Pumikit ako pero hindi naman nagtagal ay napadilat din ako. Hindi na ako nakatulog pa kaya nagmumuni-muni ako hanggang sa nakaramdam ako ng pagkagutom. Gosh, hindi pala ako nag-dinner. Napahawak ako sa akin tiyan. Paano ba naman ay nainis ako sa bodyguard kong si Zebra. Ayaw pang sabihin kung anong totoong pangalan. Feeling ko apong engkantong yun. Sa inis ko hindi ako nagpapasok ng kung sino at gusto ko na lang ang magpahinga. Dahil sa jet lag at pagod ay nakatulog na rin ako kaya nakalimutan ko ng kumain. Nag-shower lang ako para komportable ang aking katawan. Ang bala kong pahinga saglit ay naging tulog ng pagkahaba-haba. Hindi na rin siguro ako ginambala ng mga maids dahil alam nilang gusto kong magpahinga. Si Tito Robert pala.
Kinapa ko ang cellphone ko sa bedside table na katabi ang lampshade. Marami ang notification na pumasok sa mga kaibigan ko na nangangamusta at sa email sa coffee shop ko. Inuna ko munang i-check ang isinend sa akin ni Ana, kaya inisa-isa ko ang list sa delivery at in-inventory. Inabot din ako ng 30 minutos. Nag-reply din ako sa group chat naming magkakaibigan. Alam kong parehas lang ang oras dito sa China at sa Pinas, kaya sa pagkagising pa nila iyon mababasa. Si Tito Robert din ay pinadalhan ko ng mahabang message about sa pagkikita namin ng biological father ko. Alam kong masaya ang Tito Robert at Tita Melvi ko. Nagugutom talaga ako. Tumutunog na ang tiyan ko at hindi ko na kaya iyong labanan. 3:00 na ng madaling araw. Siguro naman ay mga tulog na ang ilang tao. Kung meron man ay gagamit na lang ako ng translation sa Google. Parehas na kulay pink ang suot ko na pajama at slippers na mabalbon na masarap sa paa. Tamang suklay lang sa buhok, gamit ang daliri at bitbit ko na ang cellphone nang bumaba ako. Napayakap ako sa sarili ko. Medyo dim ang ilaw sa hallway. Hindi naman nakakatakot pero ang haba kasi ng lalakaran ko. Hindi na ako nag-elevator pa. Hindi ko pa nalilibot ang buong mansyon na ito dahil maghapon kami na nasa ospital kahapon. Napansin ko ang CCTV sa sulok sa itaas dahil may ilaw iyon na kulay pula. Jack may makakakita sa akin dahil 24 oras naman ang monitor. Habang nasa hagdan ako para bumaba ay patay ang ilaw at tanging ang nagbibigay liwanag lang ay ilaw sa baba ng mansyon. Medyo nakakatakot maglakad mag-isa. Subukan ko kayang tawagan si Ken. Huwag na lang pala. Nang istorbo pa ako sa nagpapahingang tao. Si Zebra kaya 24/7 ko daw itong bodyguard pero natural hindi ako maniniwala dahil tao lang din iyon at hindi immortal. Habang naglalakad ay yakap-yakap kong aking sarili. Bukod sa napakalamig ay naiisip ko pang may bumulaga sa aking harapan. Hindi ko kabisado ang mansyon na ito. Kahit na super maganda ito at pinaghalong ancient at modern ang pagkakadesenyo, ay hindi ko pa rin alam kung may mga masasamang elementong pag-alagala dito sa panahon ngayon. Nang makarating sa dining room ay dumiretso naman ako patungong dirty kitchen. Hindi ako pakalamera pero mangingialam na ako dahil nagugutom ako. May 3 malalaking refrigerator at may isang sobrang laki na freezer na nandoon ang lahat ng klase ng karne. Sumilip lang ako sa isang refrigerator. Napakamot ako sa aking pisngi dahil hindi ko alam kung ano ang mga nakasulat mula roon dahil puro made in China. Napatingin ako sa isang pintuan sa kabilang side at tinungo iyon. Hindi nakalock kaya mabilis kong nabuksan. Sobrang lamig ng pagbuksan ko iyon. Wow! Namangha ako dahil isa pala itong pantry. Malaki iyon at malawak. Para kang nasa supermarket dahil lahat ng pagkain ay naka-organize. Maski ang gulay ay mukhang mga sariwa pa dahil nasa malamig na temperatura. Napapanood ko lang ito sa social media at hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito sa personal. Sa bahay namin magkakaibigan ay walang ganito. Tamang grocery na good for 1 week lang. Minsan nga ay wala pa. Sa bahay naman ng Tito Robert ko ay hindi rin ganito. Basta punong-puno lang ang refrigerator namin at maraming stock sa cabinet ay ayos na. Sa mayayaman kong kaibigan ay hindi ko pa nalilibot ang kitchen nila kaya wala akong idea. Lumabas ako para kumuha ng pinggan. Nalapitan ko ang naka-organize na mga tinapay. Kumuha ko ng isang balot na loaf bread. Kumuha din ako ng fresh lettuce, tomatoes, white onion at mayonnaise na nasa bottle. Kumuha din ako ng fresh milk at ipangahalo ko iyon sa kape. Kahit hindi ko maintindihan na nakasulat sa ilang packaging, ay matik na iyon. Common sense na lang. Lumabas ako at inisang bit-bit ko na ang lahat. Inilapag ko ang mga iyon sa table. Kumuha ko ng 2 itlog sa fridge para gawing scrambled egg. Kapag may nakakita sa akin ay sasabihin ko naman ang totoo. Why not? Gutom ako eh. Pero hindi patay gutom. Wala pang 30 minutes ay natapos ako sa ginagawa at masaya na akong naupo. Nakaharap sa akin ng isang pinggan na may sandwich at mainit na white coffee. Masyado ako natuwa sa aking ginawa kaya kinunan ko muna iyon ng picture. Nakailang take pa ako. Pagmuya ko sa unang subo. Ang sarap. Masarap ang fresh lettuce na may pagka-crunchy pa sa bawat kagat. Pinagsamang tamis at konting asim ang sandwich na ginawa ko kaya masarap nguyain. Nakakatatlong subo pa lang ako at pahigop na ako ng kape na magsimula akong mag-scroll sa aking social media. Ang daming kaartahan naman ito.
Napangiwi na lang ako dahil sa SSS friends ko na dati ko ring classmate noong high school na si Chelsea. Ang dami niyang post na mukhang achiever na sa buhay. Then may kasama itong may edad na lalaki at napataas na lang ang kilay ko nang makita kong bagong engage ito sa Singapore. Edo good for her. Para tumigil na ito kakamodel sa social media ng kanyang katawan, na kulang na lang ay maghubad. Di ko maalam kung paano ko ito naging friend sa Facebook. Minsan na ako inabangan nito sa labas ng school at taray-tarayan nitong si Chelsea kasama ng kanyang mga alipores noong unang panahon dahil nilalandi ako ng pangit niyang boyfriend. Kung kasintapan ko lang siguro si Leah noong panahon na iyon ay tsak na nakasabunutan ko na ang Chelsea na iyon. As if kaago-agaw mukha na jowa niyang mukhang adik. Ay, bakit ba ako napunta sa babaitang ito na wala namang kinalaman sa buhay ko? Sabay subo ng sandwich. Oh my God! Halos mabilaukan ako sa kinakain sa pagkagulat. Agad kong nahawakan ang dibdib ko dahil sa pagkabigla sa taong hindi ko inaasahang gising sa oras na ito. Drink this, you won't choke. Mabilis pa sa hangin na nakalapit na agad ang walang iba kundi ang bodyguard kong si Zebra. Inabot nito ang bottled water na hindi ko alam kung paanong nasa kamay niya agad. No choice naman ako kundi kunin iyon para inumin at baka ako ay mamatay. My gosh! Boses pa lang nito ay kilalang-kilala ko na. Kahit hindi ko titigan ng maayos. Halos may bulwak ko ang tubig na iniinom ko sa pagkabigla. Napapahid tuloy ako sa aking bibig dahil sa ininom ko. Are you okay? Tanong nito sa akin. Umangat ang ulo ko dito. Nagsalubong ang kilay ko sa pagtataka dahil sa itsura ngayon ni Zebra. Masama ang ipinukol kong tingin kay Zebra. Oh, you covered your face. Ipinakita ko ang disgusto sa aking mukha dahil sa itsura ngayon ni Zebra. Nakabonet kasi ito sa ulo na kulay itim at piniringan ang kalahati ng kanyang muka. Kaya tanging mata na lang sana ang makikita kay Zebra ay naka-sunglasses pa. Diyos ko, may saltik na siguro itong tao na ito. Sa ganitong oras ay naisipan pa nitong itago ang mukha. Ayoko mang manlait at masama ang maghinala sa kapwa pero sa tingin ko'y pangit itong si Zebra kaya takot magpakita ng mukha. Diyos mio, nag-bodyguard pa ito kung wala ding confidence sa katawan. Super weird. Hindi ito sumagot, basta na lang ako tinalikuran at nagtungo sa coffee maker. Parang timang talaga itong si Zebra. Tinatanong hindi sumasagot, pero akala niya tatahimik na ako. Pues, nagkakamali siya dahil ininis na niya ako. Iinisin ko rin itong engkantong ito. Why you still up? It's very late. Or should I say, I didn't sleep. Mabilis itong sumagot at humarap sa akin. Nakataas na isang kilay ko at naggibit balikat. Okay. Kumuha ulit ako ng isang slice ng sandwich. Did you wake up cause you were hungry? Tanong ni Zebra habang hinahalo ang tasa na nasa kanyang kamay. Yeah. Napayuko ako dahil biglang nakaramdam ako ng pagkailang kay Zebra. Hindi ko man makita ang buong mukha nito pero parang hinihigop ako sa tindi ng aura nito sa akin. Kahit kailan ay hindi ako nakaranas ng ganitong pagkailang dahil sa pinakamamahal kong si Lester lang naman ako attractive. Ayoko magkasala sa pagmamahal ko kay Lester. Kahit may fiancé na ito, ay gusto ko pa rin sanang maging faithful. Nagkiss na kaya kami. Wisit na iyan. Naalala ko na naman ang mahal kong si Lester. Langya kasi nitong si Zebra na may lahing engkanto. Here, I made this. Alam ko sa kanya, kahit may halong inis kay Zebra ay hindi naman ako madamot na tao. Lumapit ito sa akin at hindi tumanggi dahil dumampot agad ito. Pinanood ko lamang ito sa kanyang ginagawa at sobra ang panghihinayang ko nang tumalikod pa ito sa akin at sa isang iglap lang ay kinain na nito ang buong sandwich. Inyan ka ba talaga? Disappointed ako. Napahinto ito sa paghigop sa kanyang tasa at tumingin sa akin. Never mind. Engkanto. Ininom ko na lang ang ginawa kong white coffee. Mabuti na lang. Hindi ka nakakaintindi. Kaya kahit murahin kita, hindi mo naman ako maintindihan. Pailing-iling pa ako. Pero nabitin ang ulo ko nang mapansin na nakatayo pa rin si Zebra at parang nakatingin ito sa akin at hindi gumagalaw. Hindi ko na nga makita ang pagmumukha nito ay nagmumukhang creepy pa ito sa akin. Hey! Why are you looking at me like that? Bigla akong kinabahan. Langyan nitong si Zebra. Baka bigla ako nitong sakalin sa ganitong oras at walang tutulong sa akin kapag nangyari iyon. Napahawak ko sa cellphone na nasa bulsa ng pajama. Dapat maging alerto ako kaya dapat kong tawagan agad si Ken. Nawala na ako ng ganang kumain. Para nakasing hinalugay ang aking tiyan sa engkanto na ito. I'm going back to my bedroom now.
I'm sleepy. Kahit may natira pang sandwich at hindi pa ubos ang white coffee ko ay nilagay ko na agad iyon sa sink. Kailangan ko magmadali sa pagkilos at paglakad. Baka bigla akong matigok nang wala sa oras. Ang sabi ni Ken sa akin sa ospital ay kailangan ko maging matapang at matalino. Pero dapat ko rin pagkatiwalaan ay ang bodyguard ko. Pero bakit naman ganito ang nararamdaman ko? Diyos mio. Saktong pagharap ko ay ang matigas na katawan ng walang iba kundi si Zebra ang nabunggo ng mukha ko. Mabilis ako napasinghap. My God! You're giving me a heart attack! Napahawak ako sa dibdib dahil kulang na lang ay lumabas na sa katawan lupa ko ang puso kong kumakabog. Dahil matangkad ito ay nakatingala lang ako habang ito ay nakatunghay sa akin. You look nervous, my princess. Bulong na salita nito sa akin tanga na halos ikalundag ng kaluluwa ko. Langhiya talaga. Kahit gusto ko nang himatayin ay pinilit kong maging kalmado kahit nanginginig na ang aking tuhod. Move! Hindi man lang ito gumalaw na parang bingi. Can you move, please? Napapigit pa ako sa huli kong salita. Bakit ba ako nakikiusap dito para dumaan ako? Akala ko ba'y ako ang magiging boss dito pero bakit mukhang ako pa ang kailangan magmakaawa? Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang kultura sa bansang ito o dahil yun ang utos ni Watang Jung. Diyos ko, kailangan ko makausap si Ken. Nahihirapan ako at kailangan ko pa na maraming adjustment sa buhay. Namalayan ko na lang na hawak-hawak na ako sa aking kaliwang kamay ng bodyguard kong si Zebra. May ibinulong lang ito sa akin na parang may dalang moji kaya heto ako ngayon nakarating na ng payapa sa aking kwarto. Take your time for resting and having a good sleep. Sweet dreams, my princess. Bulong nito sa akin tanga at para ko na statwa nang maramdaman ko ang labi nito sa aking pisngi. Hindi ko alam kung aksidente lang ba iyon o sinasadya nito. Nang maisara na ang pintuan ay halos matunaw ang tuhod ko kaya napaluhod ako sa malambot na carpet. My God! Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko akalain na ganitong pagkakataon ay mararanasan ko ang ganito. Dahil sa isang tao ko lamang iyon naramdaman at walang iba kundi ang pinakamamahal kong si Lester. Pero si Zebra? Sa tagal ko ng pagsunod-sunod at pagsubaybay kay Lester ay halos kilala ko na ang bawat kilos at galaw nito. Pero bakit itong si Zebra ay may kahintulad sa Lester ko? The way he talked, walked, and everything that I could see through him was Lester. Or am I just imagining things? Siguro nga, kabaliwan lang ito. Tulog mo na lang yan, Grace. Jetlag lang yan. Ilang minuto pa ako na parang nawawala sa sarili bago ako gumapang sa aking malambot na kama. Matulog ka na, Grace. Umising kang maganda at matalino. Oh my! Inis na inis akong tinanggal ang kumot na nakatalukbong sa akin. Kanina ko pa naririnig ang pagtawag sa cellphone ko na nakalimutan kong is-silent. Kahit super antok ay kinapa ko sa bedside table ang phone ko na nagva-vibrate din. Hello? Oh, thank God. You're finally awake. Boses iyon ni Ken. Napadilat ako na maayos at diretso sa siling ang paningin ko. Sorry, kagigising ko lang. What time is it? Oh God! Nawala na ng tuluyan ang antok ko nang makitang 10:00 na ng tanghali. Yeah, but it's okay, Grace. I'm sorry if I disturb your sleep. Napatawag ako dahil sa Master Jung ay gusto ko makita. My father. My biological father. Daddy Watan. Gosh, I'm sorry. Sana ginising niyo ako na maaga para makapunta ko sa ospital. Dali-dali ako napabalikwas at napabangon. Nasaan ka ba ngayon? Wait mo lang ako, Ken. Just give me minutes to prepare myself. No. Huwag ka na magmadali. Kanina pa ako nandito kay Master Jung. Your glum team waiting for you outside. Papasukin mo na lang. What? And lastly, eat your breakfast first before going outside. Bago pa man ako makasagot ay mabilis nang pinatay ni Ken ang tawag. Isa rin itong si Ken na makulite. Pinatayan agad ako ng tawag. Wala na ako nagawa kundi ang magmadaling buksan ng pintuan. Nakita ko ang 3 glam team ko na mukhang kanina pa ako hinihintay na magising. Diyos ko naman, nakakahiya. I'm so sorry, girls. Yumuko pa ako para humingi ng pasensya. Come inside. Panyaya ko sa kanila gamit ang kamay. Good morning, princess. Have a nice day. Sabay-sabay na nagsiyuko ang 3 sa akin. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita ay masayang mukha ipinakita ko sa kanila. Napasilip ako sa labas ng aking kwarto kung nandoon ba si Zebra.
Pero wala, kaya isinarado ko na ang pinto at may konting panghihinayang. Mabilis lang ako naligo at 10 minuto lang ay lumabas na ako ng bathroom. Agad ako sinalubong ng isang maid para sa paghahanda ng maisusuot ko. Wala pa akong idea sa totoo lang. Parang bigla ako nagutom dahil sa naamoy na masarap na pagkain. Dahil malaki at malawak ang kwarto ko ay hindi muna ako sumunod sa maid patungong walk-in closet. Oh my God! Kaya naman pala nagwawala ang bulate ko sa tiyan. May nakahanda palang breakfast sa table na malapit sa malaking vanity mirror. Hindi naman nagtagal ay pumasok na ako sa closets. Hindi na ako umangal sa ipinasuot nila sa akin dahil pa-winter na at ipinasusuot sa akin ang makapal at fitted baby pink dress. Ipinasuot din sa akin ang 3 inches, black boots at ang makapal na black cardigan na ang tatak ay puro Yves Saint Laurent. Habang inaayusan ang buhok ko ay may nagsusubo sa akin para kumain. Nung una ay tumanggi ako dahil kaya ko naman pero kung todo sa pag-iling ang maid na nakatoka sa pagsubo sa akin. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil bukod sa hindi kami magkaintindihan ay baka mawalan pa ito ng trabaho. Isang chicken porridge at white bread na may butter lang iyon at hot chocolate. Siguro dahil ang huling kain ko ay madaling araw pa kaya mabilis ko naubos ang pagkain sa gutom. Kaya matapos kong kumain ay ang mukha ko naman ang pinagdiskitahan ng makeup artist. Wow, maski ako ay namangha sa ganda ng pagpintura sa aking mukha. You pretty, very pretty princess. You Barbie. Perfect! Puring-puri sa akin ng Glom Team ko kaya nagpasalamat ako sa kanila. Kahit na matigas ang salita ng kanilang Ingles, ay natutuwa pa rin ako dahil nagsumikap silang magsalita ng ibang lengguwahe para lang purihin ako. Thank you. Thank you.